payo ni Coach. Sa episode natin na ito, makakausap natin live via Zoom, 53 years old, micro-business owner mula sa Santa Rosa, Laguna. Let us welcome Mr. Rico Ang. Hi, Rico! Good morning, Boss Chiki. Good morning. Yes, magandang umaga. Nako, mabuhay po kayo. Kamusta na? Anong negosyo nyo po? Boss Chiki, may tatlong question lang ako. Nasa Manpower Services ako ngayon. Okay, go ahead. Ang unang question ko, paano bang pagtamang pag-hire ng mga tao? Kasi medyo nahihirapan ako eh. Saan ka nahihirapan? Anong aspeto po? Sa pag-hire ng mga tao, katulad ng for cleaning services na si Mama B, na sinusuplayan ko ng tao, medyo mataas ang standard nila. So medyo nahihirapan ako sa pag-hire. Ano, sa pagkuha ng tao o sa pag-qualify ng tao? Sa pag-qualify ng tao. Okay. Sa pag-qualify po ng tao ay napakahalaga. Bago mo tignan, alam mo sa totoo lang, in reality, pag nagpapas po sila ng CV o ng resume, wag mo masyadong pansinin yun. Kasi sa totoo lang, walang maglalagay na hindi magaganda sa CV at resume. Do you agree? Yes, correct. Oo, kaya pag when you hire people, I would suggest that you hire people based on attitude rather than their skills and their knowledge. 'Di ba? Hindi naman natin sinasabi lalo na sa human services, lalo na 'di ba sa cleaning kayo or let's say sa assisting, mapag-aaralan 'yan eh. Tama o mali? Yes, tama. Pero ang mahirap ituro talaga yung pag-uugali. 'Di ba? Ngayon pagpipiliin kita, let's say dalawang kandidato. Isa magaling, may experience, pero ika nga yung attitude hindi maganda. 'Di ba? Parating nalilate, maraming masyadong alam, 'di ba? Hindi nakikinig. Or pangalawa, ito wala pang masyadong experience, wala pang masyadong alam, pero willing na matuto. At syempre naman, yung parang hindi mareklamo. Ano sa palagay mo mas magaling na kandidato? Yung una, na may experience pero mahirap turuan. Yung pangalawa, walang masyadong experience pero madaling turuan. Doon ako sa madaling turuan kasi yung pwede mong pasunurin eh. Exactly. So, ang pinaka-best niyan, no, Kuya Rico, yung sa pag-qualify mo, alam mo, the only way na manalaman mo talaga kung itong tao na ito ay fit at talagang tinutupad ang pangako kung masubukan mo. Do you agree? Yes, correct. Kaya nga, ang pinaka-best niyan, as you also, syempre, may pre-qualifying question kayo sa hiring. After pre-qualifying, sasabihin mo, meron kayong trial period. Diba? Itong trial period na ito, titignan po natin kung talagang ikaw ay pasok at kwalipikado talaga sa ginagawa mo. So after the trial period, pag pumasa ka, pwede kang pumasok. Pag hindi ka pumasa, wala tayong hindi ka na pwede talagang matanggap. 'Di ba? That's the only way you know eh. Alam mo, sa totoo lang uulitin ko walang taong maglalagay po sa kanilang qualification na hindi maganda. Correct. Agree? Agree ako diyan. Second question po. Kuya Rico. Sa pangalawang question, Boss Chiki, how to handle yung business stress naman? Napakagandang tanong yan, Kuya Rico. Habang tayo nagdenegosyo, hindi nawawala ang stress. Oo. Number one, ang kailangan po natin maunawaan, dalawa, basta pag nai-stress ka sa business, sa buhay, ang unang tanong mo, ito ba ay control mo? Or number two, hindi mo control? Do you understand? Yes, boss. Like for example, itong kliyente mo, may kliyente ka, 'di ba? Na nangangako na magbabayad 30 days. Tapos hindi nagbabayad, 'di ba? Control mo ba siya o hindi? Hindi na control. Oo, kahit na isipin mo yan, mainis ka, magalit ka, 'di ba? Naubos yung oras mo, 'di ba? Sa kakaisip doon, hindi mo siya talaga control. Pero number two, yung pagbibigay mo ng tao sa kanya, 'di ba? In terms of to continuously give him support kahit di siya nagbabayad. Control mo, hindi? Hindi, control mo. Kasi, di ba, ikaw nagde-deploy ng tao Sorry, control ko. Di ba, ikaw nagde-deploy ng tao sa kanya eh. Sasabihin mo sa kanya, kontrolado ko. Sabihin mo, pag hindi pa kayo nagbayad, we have to suspend. We have to suspend our services. Kasi nagpapasweldo po kami, aabonuhan namin. Control mo yun. Nagigets mo? Yes, control ko. So, yes. Parati, ganito yan, mga kapatid no, na nakikinig at nanonood, Kuya Rico, basta isang bagay, di ba, na may nangyari hindi maganda, parating tanong mo, control ko ba o hindi? Pag control mo, gawa mo ng paraan. Pag hindi mo control, di ba, syempre naman, kailangan na lang natin ipasa Diyos, di ba? Makiusap tayo,
'di ba? Kung di tayo makuha sa makiusap, syempre, ipasa Diyos na lang natin, 'di ba? Nagigets nyo? Yes. Yes, yes ko ako. Oo. Like for example, isa pa. Like isang tao may masamang ugali, 'di ba? Control mo hindi. Hindi. Ugali Oo. niya yun eh. Oo, pero yung pakikitungo mo sa kanya, yung gusto mo makipagnegosyo sa kanya, makipag-usap sa kanya, control mo hindi. Control ko. Oo, so iwasan mo na yung taong ganun, 'di ba? Nagigets mo? No. O yun. Yes. Okay? Kaya nga pag sumama ka sa 5 manginginom, pang-anim ka na. Tama. Ganun. Tama, ganun din po 'yun, 'di ba? Kaya nga kung may Okay. mga kasama ka mga negatibo, reklamador, pang-anim ka talaga, 'di ba? Control mo 'yun eh. Correct. Ano yung pangatlong katanungan? How to protect the company funds? Oh, napakaganda rin. Alam mo, napaka matalino yung mga lahat ng tanong mo, ha? Oo. Nagtatanong ka sa hindi matalino. Boss, aral ako sa mga tiga GCI eh. Oo, galing. Ito naman po yung pangatlo po. Ito yung pangatlo naman po, yun nga, kailangan tanungin po natin, 'di ba, sa sarili natin. Ulitin katanungan nakalimutan ko tuloy. Yung how to protect the company funds. Okay, kailangan po hiwalay po ang personal na pera sa negosyo. That's number 1 rule. Kasi pagka ikaw mismo kumukuha ka ng pera from time to time sa personal mo sa negosyo, hindi mo na malalaman kung profitable ba yung business mo. Baka profitable ang business mo pero kinakain ng personal funds. That's number 1. Number 2, kung ikaw ang may-ari at ikaw ay nag-ooperate, syempre naman hindi ka pwedeng from time to time kung may kailangan ka sa bahay, kukunin mo dyan. Kaya nga number 2, ang pinakamaganda to protect your business funds, dapat may sweldo ka. Bilang isang, kahit ikaw ang may-ari, dapat meron kang salary na nakukuha. Oo. Kahit na minimal or let's say kung anong kaya na ipasweldo po sa inyo. Bakit? Para malaman po natin na talagang kung profitable ba talaga ang kumpanya. Baka pag binayaran mo na yung sarili mo, 'di ba? Baka lugi ka na po. Tama o mali? Tama. And then pangatlo, ang kagandahan niyan, pag meron ka ng sweldo, 'di ba, na binibigay sa iyo. At in the near future, lumakas ang negosyo mo, may demand na kailangan mo na mag-expand at di mo na kaya, 'di ba? Kasi hindi mo na kaya mag-isa. So, ang gagawin mo, yung sweldo mo, yan na yung budget mo na pwede ka mag-hire ng ibang tao para makatulong sa iyo, para makagawa ka pa ng iba pang bagay na para mapalawak mo yung negosyo mo. Yes. Okay? Galing. Oo. So, importante po. Salamat. Importante po yan, ha? Kuya Rico, saan tayo nagkita? Madaming beses na. Sa usapang asan, Go Negosyo, tapos kay Boss Mix, kay RDR. Oo. Kaya nga, you're very familiar. Maraming salamat. Kagagraduate ko lang ng Unleash kay Boss Mix. Okay. Congratulations. Sana naman nakatulong tong mga Ito, Unleash. Very good. Sana naman nakatulong tong mga payo na ito sa inyo at syempre naman lalo pang yumabong ang inyong mga negosyo. Okay, thank you very much. Kuya Rico, may babatiin ka ba? Salamat. May babatiin ka ba? Binabati ko lang yung pamilya ko. Nandito kami sa Santa Rosa. At saka yung mga tiga Sign of Business, sila Simplified Business, sila Boss M, Boss Mix. Yan, kumusta kayong lahat? Thank you very much, Kuya Rico.